Sa isang liblib na baryo sa Negros Occidental, biglang nagkagulo ang mga tao matapos matuklasan ang isang nakapangingilabot na pangyayari. Taong 1978 sa sementeryo ng baryo. Maraming nityo ang natagpuang nakabukas, mga kabaong nawasak at ang ilang mga bangkay ay katakatakang nawawala. Ang mas kahindik-hindik pa, ang mga bagong libing na bangkay ay nawalan ng lamang loob. Diyos ko po, sinong hayop ang gagawa nito? Hindi hayop ang may kagagawan yan. Amalanhig yan. Patay na bumangon para kainin ang mga bangkay. Bunsod ng mga pangyayari, naging tahimik ang buong baryo sa sumunod na gabi. Lahat ng bahay, sarado ang pinto, ang hangin ay mabigat, at ang amoy ng lupa ay tila galing sa hukay. Tay, pwede po ba akong lumabas sandali? Bibili lang po ako ng snow beer sa tindahan. Hindi, bawal kang lumabas. Hindi mo ba naririnig ang mga nangyayari sa baryo? May gumagala tuwing gabi, hindi aso, at mas lalong hindi rin tao. Pero tay, baka naman guni-guni lang yun ng mga tao dyan sa labas. Hindi anak, may mga kabaong na nawalan daw ng laman. May nakita silang bakas ng kuko sa lupa. Parang mula sa patay na gustong makaalis sa hukay. Patay? Patay po na muli pong nabuhay? Oo, amalanhig. Sabi ng matatanda, kumakain yan ng bangkay. Kapag naubos na ang laman ng patay, mga buhay na tao naman ang kanilang isusunod. Makalipas ang ilang araw, biglang nagkasakit si Mang Ruben. Noong unay parang karaniwang lagnat lamang, nilalagnat, nilalabasan ng malamig na pawis at ayaw kumain. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang nanghihina, nagdidilim ang kanyang balat at tila unti-unting nauupos ang kanyang hininga. Tay, ayos lang po ba kayo? Wala to anak, pagod lang siguro. Huwag kang mag-alala at huwag kang lalabas sa gabi, naiintindihan mo? Ngunit kinabukasan, hindi na siya nagising. Tahimik na lumaganap ang balita sa baryo, yaong pagpanaw ni Mang Ruben. Ibinurol siya sa kanilang bahay. Umaga pa lang, dumadagsana ang mga kabaryo. May nagdadala ng kandila, may nag-aalay ng pagkain, at mayroon ding mga nagdarasal. Ngunit tuwing dapit hapon, isa-isa na silang nag-uunahan sa pag-uwi. Ang mga matatanday bulong ng bulong. Nako, madilim na naman. Baka umastake na naman ang mga ambalanig. Bahala na kayo dyan. Uuwi na ako. Kaya tuwing sasapit ang gabi, ang dating maingay na lamay ay biglang nagiging tahimik. Ang tunog ng kuliglig lang at ang mahinang pagpiyok ng mga kandila ang natitira. Si Thomas at ang kanyang ina na lamang ang nagbabantay sa tabi ng kabaong, habang sa labas, ang buong baryo ay tila nakapagpigil hininga. Sobrang tahimik ng paligid, sarado ang pintuan at bintana, sa takot na baka ay umatake na ang amalanhig. Sige na po, Nay. Ako na po ang bahalang magbantay kay tatay. Alam ko pong pagod na po kayo. Ako na po ang bahala rito. Dala ng pagod at lungkot ay nakatulog sa loob ng kwarto ang ina ni Thomas, sa gilid ng kabaong. Nanatiling gising si Thomas. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng matatanda. Para sa kanya, katahang isip lang ang mga amalanhig, mga panakot sa bata para huwag lumabas sa gabi. Tahimik ang paligid. Ang ilaw ng mga kandila ay marahang sumasiyaw sa hangin, habang sa labas ay humahampas ang malamig na simoy ng gabi. Paminsan-minsan, maririnig niya ang mga alulong ng aso sa di kalayuan na tila may naaamoy na kakaiba. Ilang sandali pa, may naaamoy si Thomas na kakaiba. Isang amoy na nakakasulasok, amoy bulok na laman. Para bang may nabubulok na hayop na hinahampas ng hangin mula sa labas. Nagtayuan tuloy ang mga balahibo ng bata sa braso dahil doon. Ano na naman kaya yun? Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Mula roon, sa liwanag ng buwan,
Nakita niya ang isang babaeng nakaputi na papalapit sa kanilang bahay. Mabagal ang hakbang nito at tila may pasan na bigat ang bawat galaw. Napakapit na lamang si Thomas sa bintana. Siguro, makikilamay lang ang alay na yon. Ngunit habang papalapit ang babae, napansin niyang hindi ito lumilihis ng tingin. Diretso lang ang lakad nito, papalapit sa pintuan ng kanilang bahay. Habang papalapit ang ale, lalong bumibigat ang amoy sa paligid. Amoy na parang pinaghalong bulok na laman at nabubulok na lupa. Agad na sinarado ni Thomas ang bintana at akma siyang lalabas upang salubungin ang ale. Dahan-dahang binuksan ng bata ang pintuan. Nang tumama ang liwanag ng kandila sa babae, halos mapaurong si Thomas. Agnas ang katawan ng ale, ang balat ay kulay abo, may mga hiwang bumubuka at mula roon ay gumagapang ang mga uod na buhay na buhay. Ang mga mata nito'y maputla at ang bibig ay nakanganga na parang hayok sa laman. Bawat hakbang nito ay sinasabayan ng amoy ng kamatayan. Diyos ko! Hindi ito tao! Unti-unting lumapit ang nilalang sa kabaong ni Mang Ruben. Ang mga kuko'y mahaba at nangingitim. Yumuko ito. Tila inaamoy ang bangkay. Parang gutom na hayop na handang sumunggab. Sa tindi ng takot at pagmamahal sa kanyang ama, mabilis na kinuha ni Thomas ang itak na nakasabit sa pader. Layuan mo ang tatay ko. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Tumalo ng amalanhig patungo kay Thomas, ngunit nauna ang kamay ng bata. Sinaksak niya ito ng buong lakas sa ulo. Tumilapon ang uod at sa isang matinis na ungol, bumagsak sa sahig ang nilalanga. Hindi ka makakatakas sa akin. Papatayin kitang amalanhig ka. Kumawag ito, kumislot at unti-unting tumigil sa paggalaw. Ang amoy ng bulok na laman na ay kumalat sa buong silid hanggang sa tuluyang nanahimik ang gabi. Si Thomas, hingal na hingal, napaupo sa tabi ng kabaong ng ama. Nanginginig pa rin ang mga kamay, ngunit wala nang takot sa kanyang dibdib. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpitik ng kandila at ang marahang pag-ihip ng hangin na dumaan sa nakabukas na pinto. Kinabukasan, natagpuan ng mga kabaryo si Thomas na pagod na pagod. Hawak pa rin ang itak na may tuyong dugo. Sa tabi niya, nakahandusay ang bangkay ng babaeng amalanhig. Lagas ang mga buhok niyon, walang makapagsalita. Lahat ay nagtataka kung paano nagawa ng isang batang gaya niya ang makaligtas sa halimaw ng gabi. Mula noon, naging mas maingat si Thomas. Tagumpay na inilibing ng maayos ang kanyang ama. Maingat na sinindihan ng mag-ina ang kandila sa bawat gabi na pasyam. At sa kanilang mga dasal, tanging isang bagay lang ang hiling ng mag-ina, na sana'y manahimik na ang kaluluwa ng kanilang padre de pamilya. Lumipas ang ilang araw, muling naging tahimik ang baryo. Wala nang binubuksang nicho at akala ng lahat ay tapos na ang bangungot. Ngunit isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Thomas, bigla siyang nagising sa isang mabahong amoy. Amoy na pamilyar. Amoy ng bulok na laman at basang lupa. Inay, naaamoy mo rin po ba ang naamoy ko? Parang amoy patay. Dahan-dahan nilang binuksan ang bintana ng kanilang bahay. Humampas ang malamig na hangin, kasabay ng mahinang kaluskos mula sa kanilang bakuran. Sa liwanag ng buwan, may nakita silang anyo ng lalaki. Nakayuko, mabagal ang galaw at punong-puno ng putik ang katawan. Nang itaas nito ang mukha, nanlaki ang mga mata ng mag-ina. Bumungad sa kanila si Mang Ruben, maputla, bulok at muling bumangon mula sa hukay. Ang mga labi nito ay gumagalaw at sa pagitan ng mga halinghing at ungol, tila naririnig ng mag-ina na nagsalita si Mang Ruben. Nakukutom ako. Gusto kong kumain. At sa gabing iyon, muling nagising ang bangungot ng baryo. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ng amalanhig. Mga katata, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated kayo sa iba pang mga kwentong kababalaghan.